Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte giklaro nga ang kinabuhi ug politika ang parehas lang nga walay kasiguruhan, ilabi na nga adunay umalabot nga eleksyon. Samtang mga Davaoenyo halos parehas ang ilang panglantaw sa dagan sa Vice Presidente. Aduna sab pangagpas ang usa ka political science professor sa daganan sa Batang Duterte. Anya ang report ni John D. Esteban. Nangampanya ko sa inyo ha, kay dagat ko sa sunod na eleksyon. Human gianunsyo ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya sa sunod eleksyon kay matud pa niya, basin kuno nga dili magpapili og balik ang iyaha mga igsuon nga sila Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Dihang giklaro sa GMA Regional TV kung unsa nga posisyon ang iyang daganan ang tubag sa Vice Presidente. Wala ko'y ginasulti nga posisyon nga kinabuhi no og ang politika parihora na sila wala takibalo kung unsay mahitabo ugma. So open ng tanan especially karon nga naay moabot na eleksyon sa 2025 and sa 2028. Dunay komento ang publiko sa anunsyo sa Vice Presidente. Unsay tan-aw nimo ato nga daganan niya? President no. Siguro gusto niya ipadayon tong nasugdan siyang papa. As a president, para mapadayon niya ang nasugdan siyang papa o kung mayor man para pud mubalik ang mga policies diri sa Davao. Mudagan man gani siya balik og unsa nga posisyon, mao nga gyapon ko saya. Mura presidente gina sa Pilipinas yung daganan. Pero ang musunod nga eleksyon, mao ang midterm election sa 2025 pa, alang sa mga lokal nga posisyon o pagkasenador. Samtang sa 2028 pa ang national and local elections. Kanong sa asab matapos ang termino ni Vice Presidente Inday Sara. Matud sa usa ka political science professor, base sa anunsyo sa Vice Presidente, posibleng mayor o pagka-congressman ang dagana niini kana kung iyang tinud-on. May mga lumalabas no na mga usap-usapan, mga speculations na tatakbo siyang congresswoman ng 1st district and then would actually vie for the speakership no para talagang head on na yung kanilang labanan ni Speaker Romualdez. And then kung mayorship naman, possible siguro no na baka napapagod na si Mayor Baste. Anyway, no, ang alam ng karamihan talagang he was not really vying for the position except that nagkaroon din ng vacuum in 2022 no nung tumakbong vice president yung kanyang kapatid. Apan ugaling mapilde o madaog sa daganang local position, sumala ni Beleno. That pareho siya dun sa mga tumakbong president na senator, di ba? So kung siguro matatalo ka and since yung term mo naman is until 2028, you will still return as a vice president, di ba? Pero yung different stories kung mananalo siyang local position, no? Kasi definitely she has to choose no between which position. Kung pipiliin niya yung local position, definitely she has to vacate no yung higher position kasi hindi pwedeng dalawa, although both of the positions are in the executive kasi yung bawal sa constitution yung you're part of the executive and the legislative, di ba? Yung separation of powers. Dugang ni Beleno base sa Section 9, Article 7 sa 1987 Philippine Constitution, ugaling mabakante ang pwesto sa Vice Presidente, pwedeng maka-appoint ang presidente sa mga miyembro sa Senado ug House of Representative pinaagi sa majority of votes sa Congress nga muhulip sa mabakanting posisyon. Samtang gilauman usab daw nga duna pay realignment o mga lakang sa politika nga ginalantaw sa mga musunod pang mga adlaw agig pagpangandam sa 2025. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.